Naghahalo-halo na ang mga araw ko. Minsan, hindi ko alam kung anong araw na habang nakakulong ako dito sa aking kwarto. Parang paulit-ulit na lang araw-araw. Wala naman akong tunay na hinahangad o pangarap. Isang 22 taong babae lang naman ako na nagsisikap na mabuhay ng madamdamin. Ilang taon na akong nakatira sa lugar na to. Sanay na akong laging lumilipat at sinusubukang hanapin ang aking sarili. Nasubukan ko na ring hanapin ang sarili ko sa ibang tao. Nakakapagod laging mag-isa. Ramdam ko ang pighati sa aking kaluluwa. Sana komportable ako sa aking sariling kumpanya. Komportable lang ako kapag nasaktan ako ng ibang tao. Iniwan ako ng aking huling kasintahan pero napagtanto ko na hindi ko naman talaga siya kailangan. Totoo nga na miserable ako nung magkasama kami at alam kong masigit pa ang halaga ko. Pero minsan, namimiss ko ang kanyang hawak. Pero alam kong mahanap ko naman yan kahit saan. Naramdaman ko na naunawaan talaga ako ng aking huling kasintahan, posible ngang minahal. Pero alam ko na narapat-dapat niya yung tipong handang mag-commit. Namimiss niya kaya ako. Palagi na lang akong tumatakas. Hindi ko kailangan ng ibang tao, alam ko to. Sa tingin ko mas mabuti na to. Sa huli, alam ko ang sarili ko lang ang meron ako at alam kong dapat matuto akong mahalin ang aking sarili tulad ng pagmamahal ko sa ibang tao. Sa mga araw na ganito, gusto kong ibalot ang aking mga gamit at tumakas. Ano kayang ginagawa ni ex ngayon? Nasa isipan niya pa ba rin ako? Nandito ako, nagbabasa tungkol sa mga buhay ng ibang tao. Ninanais na ang kanilang buhay ay sakin. Ninanais na nasa ibang lugar ako, tumitikim ng iba't ibang pagkain, at makaranas ng bago at iba't ibang bagay. Wala akong magagawa sa lugar na to. Ang inaalay lang ng ordinaryong lugar na to ay ang mga pangunahing pangangailangan ko na ako'y tunay na mapasalamatin, pero masigit pa ang hinahangad ko. Ngayon na ang huling araw ko dito, nakapagdesisyon na ako. Pwede ko namang iwanan ang karamihan ng aking mga bagay at dadalhin ko lang ang mga gamit na talagang kailangan ko. Sa huli, ang kailangan ko lang naman talaga ay ang aking sarili at ilang disenteng libro. Bahala na kung sino man ang kukuha sa aking mga gamit. Ang mga pisikal na mga bagay ay pansamantala lamang. Bibili na lang ako ng mga bagong gamit kapag makapagsimula ulit ako. Itinatala ko ang mga mahalagang alaala sa aking kwaderno. Minsan, natatakot akong makakalimutan ko ang mga mabubuting panahon. Hindi ko sinusulat ang mga masasamang alaala kasi parang hindi ko naman sila matatakasan. Araw-araw, sinusulat ko ang mga pangyayari sa aking buhay para hindi ko sila makakalimutan. Napakagulo na ng isipan ko.
Wala nga akong kasama, pero masaya naman ako. Kontento na ako sa buhay. Ang daming masasamang bagay na ang naranasan ko, pero masaya akong maging mabuhay. Napakalaking regalo ang pagiging mabuhay, alam ko to. Pero minsan, ninanais kong magkaroon ng kasama sa buhay na to. Alam kong sapat na ang aking sarili, pero minsan kailangan ko ng paalala. Ngunit sa kailaliman alam ko ang lahat ng naranasan at pinagdaanan ko sa buhay, kahit sino man ang nakapag-impluwensya sa akin, ay hindi ito ang tunay na naglalarawan sa akin. Tingin ko sapat na ang inalay sa akin ng lugar na to. Hindi na ako siguro babalik. Saan kaya patutunguhan ang buhay ko ngayon? Kailan at saan kaya ako ngingiti ulit? Saan kaya ako iiyak ulit? Sino kaya ang aking mamahalin ng maigi hanggang dadating ang susunod? Makakalimutan ko kaya ang lugar na to? Kailangan ko ng pagbabago. Mabuting magsimula ulit ako. Kailangan kong magbago. Ang susunod na mamahalin ko ng buong puso ay ang aking sarili.